Narito ang mabilis na paghimay natin sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong labor ng Galit versus Tribox Enterprises. Bale, pag-uusapan natin kung paano hinarang ng batas yung galawan ng isang kumpanya na takasan ang obligasyon sa injured nilang empleyado sa pamamagitan lang ng pagpapalit ng pangalan. Una, ginamit dito yung tinatawag na piercing the corporate veil. Ganito yan Normally, hiwalay talaga ang pananagutan ng may-ari at ng kumpanya pero binabaliwala to ng batas kapag ginagamit ang negosyo para manginisa. Nung mamatay ang may-ari ng MWC Enterprises, nagtayo agad ang pamilya ng Tribox Enterprises. Isipin nyo, parang nagpalit lang sila ng jacket para taguan ng obligasyon sa empleyado. Kaso, bistado sila. Bakit? Kasi pareho yung printing business, iisa ang address, nandun pa rin yung dating sekretarya at anak ng may-ari ang mismong nagdeklara sa empleyado na nag-AWOL daw. Ikalawa, nandyan yung issue ng abandonment o pag-iwan sa trabaho. Nagka-injury sa leeg at likod si Nilo Galit kaya binigyan siya ng leave pero hindi siya kailanman pinadalahan ng return to work notice. Paano nga man sasabihin nag-AWOL ang isang tao kung siya na mismo yung nagmamakaawang na pumasok kahit taga-bukas lang ng gate sana tapos pinauwi nyo para magpahinga, 'di ba? Wala talagang intensyon si Galit na iwan ng trabaho niya. Ikatlo, dahil dito, ideklara ng Korte Suprema na malinaw itong illegal dismissal. Dahil sa bad faith ng pamilya, ayon, pinagbabayad tulahang Tribox ng separation pay, back wages at damages kay Galit. Sa maduling salita, hindi kailanman magagamit na panangga ang pagpapalit ng pangalan ng negosyo para apakan ang karapatan ng manggagawa. Para sa mas marami pang mabilis at siksik na usaping legal, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming podcast.